dami po palang pwedeng maging dahilan ng pagkasira ng ating mga ngipin. Nakukuha din yan sa pag-inom ng matatamis, pagkain ng matitigas, at marami pang iba. Kaya dapat alalahanin natin ang ating mga pinag-aralan sa araw na ito. Bible story naman tayo. Sige po, Eric! Kahapon ay natunghayan natin ang tungkol sa pagtitipon ng mga hari laban kay Josue at sa mga anak ni Israel. Maraming hari po ang nagtipon-tipon para po labanan si Josue, pero hindi po sila naig laban sa kanya. Tinalo po ni Josue ang maraming haring nakipaglaban sa kanya. Oo, at nagwagi nga sila Josue at ang mga anak ni Israel sa kanilang pakikipaglaban dahil tinulungan sila ng Panginoon. Eto, basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Josue sa 11:12 hanggang 23. At ang lahat ng mga bayan ng mga haring yaon at ang lahat ng mga hari ng mga yaon ay sinakop ni Josue at sinugatan niya sila ng talim ng tabak at lubos na nilipol sila gaya ng iniutos ni Moises na lingkod ng Panginoon. Ngunit tungkol sa mga bayang natatayo sa kanilang mga bunton ay walang sinunog ang Israel sa mga yaon, liban sa Hazor lamang na sinunog ni Josue. At ang lahat na samsam sa bayang ito at ang mga hayop ay kinuha ng mga anak ni Israel na pinakasamsam para sa kanilang sarili. Ngunit ang bawat tao ay sinugatan nila ng talim ng tabak hanggang sa kanilang nalipol sila. Ni hindi nag-iwan sila ng anumang may hininga. Kung paanong nag-utos ang Panginoon kay Moises na kanyang lingkod, ay gayon nag-utos si Moises kay Josue. At gayon ang ginawa ni Josue. Wala siyang iniwang hindi yari sa lahat na iniutos ng Panginoon kay Moises. Sa gayoy sinakop ni Josue ang buong lupaing yaon, ang lupaing maburol, at ang buong timugan, at ang buong lupain ng Gosen, at ang mababang lupain, at ang Araba, at ang lupaing maburol ng Israel, at ang mababang lupain yaon, mula sa bundok ng Halak na paahon sa Seir, hanggang sa Baal-Gad, sa libis ng Libano sa ibaba ng bundok ng Hermon. At kinuha niya ang lahat nilang hari, at sinaktan niya sila, at ipinapatay niya sila. Si Josue ay nakipagdigbang malaong panahon sa lahat ng mga haring yaon. Walang bayan na nakipagpayapaan sa mga anak ni Israel, liban ang mga Heveo na mga taga-Gabaon. Kanilang kinuhang lahat sa pakikipagbaka, sapagkat inakala nga ng Panginoon na papagmatigasin ang kanilang puso upang pumaroon laban sa Israel sa pakikipagbaka, upang kanilang malipol silang lubos, na huwag silang magtamo ng biyaya, kundi kanyang malipol sila gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At naparoon si Josue ng panahong yaon at nilipol ang mga Anaseo mula sa lupaing maburol, sa Ebron, sa Debir, sa Anab, at sa buong lupaing maburol ng Huda, at sa buong lupaing maburol ng Israel. Nilipol silang lubos ni Josue 10 ng kanilang mga bayan. Walang naiwan sa mga Anaseo sa lupain ng mga anak ni Israel, sa Gaza, sa Gat, at sa Asdod lamang. Nag-iwan siya ng ilan. Gayon sinakop ni Josue ang buong lupain ayon sa lahat na sinalita ng Panginoon kay Moises, at ibinigay ni Josue na pinakamana sa Israel ayon sa kanilang pagkakabahagi sang-ayon sa kanilang mga lipi, at ang lupain ay nagpahinga sa pakikipagdigma. Sinakop po pala ni Josue ang buong lupain ayon po sa lahat ng sinabi ng Panginoon kay Josue. At nilipol po ni Josue ang lahat ng hari na nakipagdigma sa kanya at sa mga anak ni Israel. Oo. Ayon nga sa sinabi ni Moonlight, nangyari ang lahat ng iyon ayon sa sinabi ng Panginoon. At pag sinabi ng Panginoon, walang sino mang makapipigil sa ibig niyang mangyari. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Isaias sa 43 at 13. Oo, mula nang magkaroon ng araw ay ako nga, at walang sino mang makapagliligtas sa aking kamay.
ako'y gagawa at sinong pipigil? At bukas, God willing, samahan niyo kaming muli dahil marami pa kaming makabuluhang kwentong ihahatid para sa inyo. Marami ang dahilan kung bakit nasisira ang ating mga ngipin. Pero kung tatandaan lang natin ang ating mga pinag-aralan, maaari natin mapanatiling maganda at malusog ang ating mga ngipin. Dapat tayo ay laging handa sa pakikinig sa mga payo ng ating dentista kung papaano pangalagaan ang ating mga ngipin. At yan naman ay katwiran na sinasabi sa Biblia. Basahin natin ang nakasulat sa Aklat ng Kawikaan sa 19 at 20. Makinig ka ng payo at tumanggap ka ng turo upang ikaw ay maging pantas sa iyong huling wakas. Kapag may sira ang ating mga ngipin, ano ang maaaring mangyari sa atin? Yan ang aalamin natin bukas, mga bata. Pag-aaralan natin kung ano-ano ba ang mga epekto ng sirang ngipin sa atin. Abangan nyo yan, ha? Pinagpala ng Diyos itong ating bansa. Mayaman tayo sa sining at kultura. Latinong angkin natin panglinangin upang siya ay luwalhatiin. Ikaw ay batang artistic, you're so fantastic. Ipakita ang talento mo mula sa langit. Sa pagsayaw at musika, panulat at sinema, sa teatro, pagpinta at arkitektura, ang galing mo sa sining, batang artistic. Marunong ka bang umawit o sumayaw? Magsanay at uunlad balang araw. Mahilig ka bang gumuhit at magpinta? Magsanay pa para humusay ka. ikaw ay Batang artistic, you're so fantastic. Ipakita ang talento mo mula sa langit. Sa pagsayaw at musika, panulat at sinema, sa teatro, pagpinta at arkitektura, ang galing mo sa sining, batang artistic. Sa ano pa mang larangan, binigyan ka ng kakayahan. Gamitin lang sa kabutihan. ikaw ay Batang artistic, you're so fantastic. Ipakita ang talento mo mula sa langit. Sa pagsayaw at musika, panulat at sinema, sa teatro, pagpinta at arkitektura, ang galing mo sa sining, batang artistic. Batang artistic, you're so fantastic. Ipakita ang talento mo mula sa langit. Sa pagsayaw at musika, panulat at sinema, sa teatro, pagpinta at arkitektura, ang galing mo sa sining, batang artistic. Ang galing mo sa sining, batang artistic. Hanggang dito mga bata, bukas God willing ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! The KNC Show, will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show, will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay
magliliwanag na. Yung buhok mo naka-fly away. Fly away. Kirig pa na po ba? Maraming hari po ang nagtipon-tipon para laban... stress. Titigas at marami pang iba. Tama ka dyan. May laman kasing bibig, kumakain.